walang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulod, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Worth it po ba na i-give up ang work for motherhood? Oh. Kasi po ngayon na ay nag-iisip-isip ako after 15 years in the corporation na mag-give up at mag-full-time nanay. Ang dami kong iniisip at ang dami kong fears. Ano po ba ang dapat gawin? Ayan. Ito yung mga tanong na mahirap sagutin. Natatandaan ko dati, merong isang paalam niyan sa akin eh. Mhm. Na sabi niya, mag-resign siya dahil magko-full-time parent siya sa kanyang anak. Mhm. Hindi ako yung para bang sinabi kong, ay wag! Ganon, di ba? Kasi para i-give up mo yung career mo, para i-give up mo yung, lalo na kalbawa, ikaw ay nasa radio, nasa limelight ka, nasa entertainment, kunyari, binild mo yung audience mo, na build in this case, ngayong panahon na ito, binild mo yung community mo, ganyan. Tapos, i-give up mo itong lahat for motherhood. That's very noble. Ano yan? Nakakatuwa. Nakakatuwa Yes. talaga na para bang bigyan ng ulirang ina-award. Tama. Pero hindi naman natin sinasabi na ang mga working moms or working parents, wag ng moms lang, ay hindi naman din mga uliran. Kasi kanya-kanya naman Yes, yan. 'Di ba? Hindi namin masagot yung tanong mo kasi depende sa dynamics ninyo Yes, eh. oo, yun nga din sasabihin ko. Diba? Depende sa sitwasyon ninyo. Na meron kayo. Ano yung pangangailangan. Correct. Di ba? Pero alam mo ako, kahit na, alimbawa, minsan iniisip-isip ko na, ano kaya isang araw, yung mga pangarap natin, Diego, yung mga isang araw, gigisingin tayo ng mga magulang natin para sabihin na, anak, tinetest ko lang yung character mo, mayaman ka talaga. Milyonaryo talaga tayo, anak, di ba? Kahit na gano'n, for example, gisingin tayo ng mga magulang natin, yakapin tayo at sabihin sa atin na anak pala tayo ng mga mayayamang negosyante. Correct. Siguro, hindi ko iisipin na magstay sa bahay. Parang magkakaririn ko pa rin kung ano man yung ginagawa ko. Kumbaga, parang ganon. But, depende sa sitwasyon eh. Pwede din namang oo. Correct. Why not? Kasi, diba? kumbaga, we are built na ganito. Halimbawa, yung isang Nicole Ayala, tinanggal mo to sa radyo, anong gagawin mo? Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko, promise. Kaya kapag may nagtatanong talaga sa akin kung ano yung gagawin ko or parang meron ba akong ibang naiisip na pwedeng gawin, sabi ko, parang wala. Parang ito kaya na yun naman eh. gawin, pero yung something that you love, di ba? Parang hindi mo alam kung anong gagawin mo after, Correct. diba? Yung sinabi mo stemming from yung what you said na something that you love. Ito kaya siguro nasa crossroads itong si nanay kasi syempre love niya din yung mga kids. yan, oo. So iniisip niya i-give up yung 15-year career niya sa corporate world para maging full-time. Wala namang problema. Kung afford ng pamilya ninyo Correct yan. na yung sweldo, kung ano man yung kinikita mo, kaya namang ma-achieve in whatever way. Tama. Wala namang problema. Go! Ayan, yun yung una-una mong iisipin eh. Correct. Kasi kung ako tatanungin, kung iisipin, sabi niya, magstay ka pa ba sa radyo?
Sabi ko, oo naman kasi nai-enjoy ko, pero pag halimbawa, given the opportunity na kasi ako like for example, ang dami kong mga maintenance. Hindi ako pwedeng tumigil. Correct, totoo. Oo. So feeling ko itong nanay nito, sana all, walang maintenance. Feeling ko lang pero pag nasa bahay ka, tapos kasama mo na yung mga bata, baka umpisa na ng maintenance. Pero kung tatanungin ako na willing ka na ba mamundok, doon ka na lang mag-preach ng word, willing ako, pero alam ko hindi pwede. Hindi pa ngayon. Hindi diba? ngayon. Dadating yung panahon. Ako gets ko rin yan na pag halimbawa tinatanong sa akin, willing ka na bang i-give up? Ay hindi, merong isang nagtanong sa akin yan, parang kung meron kang pagpapasahan ng corona bilang si Nicole Ayala, kanino mo ito papasa? Ayan. Ako naman, hindi dahil sa tingin ko walang karapat-dapat kasi napakarami naman din talagang magagaling na mga mas bata, ganyan, mas makipot at mas masikip. Tama. 'Di ba? Pero hindi wala akong pagpapasahan kasi feeling ko walang magaling kasi napakaraming magagaling. It's really more of nandito pa kasi ko teki na ba ako para ipasa? Pero naman hindi naman imposible na isang araw na lang wala na kami, hindi niyo na kami maririnig. Hindi na imposible, 'di ba? Halimbawa, isang araw, narinig nyo kami sa tanghali, tapos biglang, ba't nawala sila? Ayan. Anything can happen Correct. Nangyayari talaga yung mga ganyang klase mga eksena. Kaya lang, ang question talaga dito is, kaya ba? 'Di ba? Ganun lang naman yun kaya ba? So, bago ka magdesisyon na i-give up mo yung career mo, ganyan, mag-compute din muna kayo mag-asawa. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Hindi pwedeng basta tatalikod ka na lang na hindi mo pinaghahandaan. Wala kang fallback na bigla ka na lang didesisyon. Correct. Na, At ganun din, Jegs, kung halimbawa, full-time ka sa bahay, tas biglang magde-decide ka na magkaroon ng work o kaya magkaroon ng career na bilang working mom. Hindi rin yun basta-basta. Tama. Kasi syempre, kung nasanay na yung pamilya, yung household na may nagbabantay, may nakatingin, di ba? Isang araw walang titingin. So, paano gagawin? Tama. So, pagdadasalan, hindi namin masabi, pero kung doon lang sa base sa tanong na worth it ba i-give up ang 15-year career para sa motherhood, why not? Just to answer that question, of course, your kids are always worth it. Now, ngayon kung factor in naman dyan sa mga decision making mo, yung parang natotoxic ka na, nahihirapan ka na, lahat naman kahit saan may toxic. Lahat. Totoo yan. It's a matter lang how do you navigate, paano mo yung maipapagpag yung nararamdaman mo. Minsan nakakapagod. Nakakainis. Maging dito sa trabaho namin, iniisip nyo, tawa lang kami ng tawa. Pero sa totoo lang, naaasar po kami sa mga ibang tao dito. Tama. Parang kung minsan nainisip mo na parang ayaw mo na pumasok. May mga ganon. Kaya lang, iisipin mo din, pag di ako pumasok, paano na? Ano mangyayari sa buhay namin? Correct. So, ina-navigate mo. So, kahit na naiinis ka minsan sa trabaho or naiinis ka minsan sa katrabaho, di ba? Ano naman yan It's a fact. Huwag po tayong sugarcoat, di ba? There are times na nakakainis ang trabaho or nakakainis ang katrabaho. Tama. Pero, ano gagawin? Correct. 'Di ba? Pwede i-navigate mo kung paano mo haharapin kung mahirap. Kasi kung hindi, mahinang nila lang. Tama. Kahit saan ka naman iba to Correct. May toxic dyan, 'di ba? So, baka may hindi ko sinasabi na ganoon. Baka minsan may mga tao kasi na parang gusto lang tumakas dahil toxic yung sa trabaho, magpo-full-time mom na lang ako. Or toxic na sa bahay, magtatrabaho na lang ako. Pareho silang toxic Yung nasa loob ka ng bahay and you're managing the house, toxic yan. Kapag ka nasa opisina ka, toxic din yan. May mga burnout moments din talaga. Kaya nga doon din na nilalapag at doon din natin na naaalala at tinatandaan na importante po yung balance. Tama. 'Di ba? At ang sinasabi nating balance, work-life balance, hindi po ito 50-50 Para sa akin, depende sa sitwasyon. 'Di ba? Kung halimbawa mas kailangan na mas maraming oras sa trabaho, then yung pagpapahinga nandiyan mga 20%, 'di ba? Pero kapag ka talagang kailangan na talaga, edi 70% mo 'yan, 70-30. Yan po yung purpose kung bakit yung kumpanya nag-aalaw sa mga empleyado na may leave. True. Hindi po para ipunin, para perahin mo. Hindi. Yung iba ginagawa because why not, 'di ba? Di ba? Why not? Pero yun yung purpose kasi para iwas burnout talaga yung mga empleyado. Correct. So tama yung tinanong mo na ganyan, Jegs, kasi baka mamaya nababurnout ka lang ba sa bahay kaya sa opisina kaya naiisip-isip mo mag full time. Baka naman kailangan mo lang din ng
ng bakasyon. Yan, bakasyon lang. 'Di ba? Baka kailangan lang ng break, Oo. kailangan lang ng I don't know, change in scenery. Correct. Oo. At ilang beses na 'yan napatunayan ng mga psychologists na kapag ka nagbago ka ng scenery, ano yung scenery, yung mga tanawin, Oo. 'di ba? Babalik ka sa pinanggalingan mo na parang mas refreshed, Correct. mas invigorated, ganon. Yung parang namimiss mo na naman yung trabaho mo. Yes, ganon. Ayan. So, ganun lang, mami, kung ano man yan, pag-isipan mong mabuti. True. Kasi hindi yan parang anong pipiliin kong damit, dilaw o pula? Hindi siya Oo. ganon, di ba? Kasi maraming at stake dyan, definitely. True. Lalo na kung corporate, ibig sabihin, medyo malaki-laki din yung trade-off mo Oo, dyan. ganon. Oo. Tsaka depende sa sitwasyon. There are Oo. times na ready ka na mag-let go. O, halimbawa, May mga times kung- na hindi rin. Kung mga 6-digit naman ang kinikita ng husband mo, hindi, pwede ka na lang Oo, mag-ano. kunyari 6 digits yung kinikita ng asawa mo, tapos yung kinikita mo dyan sa kumpanya is sakto lang. Oo. Na para bang wala namang naiaambag, Oo. di ba? Kasi pwede ka pa rin din namang rumakit as a Pwede. mommy eh. Di Yun ba? naman- Maraming gumagawa ng ganyan Actually, eh. yun na nga ang kagandahan sa Oo. mundo ngayon, Mhm. 'di ba? Hindi katulad nung araw, para magkaroon ka ng negosyo, dapat may pwesto ka. Oo. Para magkaroon ka ng pwesto, ang daming kaakibat niyan. Oo. 'Di ba? Ang dami talagang kaakibat niyan. Ngayon, with the online world, Mhm. 'di ba? Hindi mo nga kailangan ng physical store. Oh, So, pwede ka rin di ba kumita. sila, Ma'am Mayet, nagsisimula na ba yung pa-live kanilang selling pa-live na, selling, no? malapit na malapit Ayan, na. oo. O, 'di ba? Kaya mga ganyang eksaktong mga opportunity, kung minsan wala kang puhunan, di ba? May mga nagbibigay ng Oo. opportunities. Ibenta mo lang yung produkto nila. Correct. Yung mga affiliates na lang eh. Yes! Ang kwento ko nga, isang classic na kwento ko lagi talaga, Jegs, is yung kasambahay ng isang kong kaibigan na nag-decide na bumalik na lang na probinsya kasi mas malaki na yung kinikita niya sa mga Yellow Basket affiliate programs versus yung actual na kinikita niya bilang kasambahay. Correct. Oh. So kung nagagawa niya yun na hindi natin sinasabing madali Oo. kasi hindi naman laging lahat ng pinapasukan papatok agad. Oo. Hindi eh. So pero Yan. hindi mo malalaman hangga't hindi mo Oh, susubukan. so dapat mami kung mag-shift ka man into full-time mommy, ang gagawin mo dapat hindi mo pa rin talaga totally natatalikuran mo yung ano kasi kahit papaano yung brain mo nasanay na rin din na nagtatrabaho. Yan, So, correct. dapat naka-prepare ka, naka-ready lahat yan. Dapat may True. konting kinikita, may petiks-petiks. Tama. O tsaka hindi, oo tama ka yung brain na kailangan mo i-prepare Oo. na okay lang naman yung na kung sanay yung katawan mo na araw-araw Oo. ganun. Kasi maraming may kaya din naman. Pero yung walang ginagawa, ang ginagawa na lang nila kung ano-ano na lang, magluluto ng sticky rice with mango. Oo, diba? Tapos iaalok, mas mahal pa yung gas niya. Sis Michelle, hello! Miss Michelle, shout out, 'di ba? Masaya din naman yung buhay na ganun. Oo. Pero walang perfect life Oo. Tingnan mo yung mga taong katulad niya na naghahanap ng gagawin kasi sa totoo lang Disney princess talaga ang peg nila. Oo. Still searching for more. Correct. So, ano man ang sitwasyon, full-time mom, full-time housewife, Oo. pare-parehas yang may mga challenges at pare-parehas yang may mga blessings. Oo. Pag-aralan ng maigi, pagdasalan ng Ayan. matindi para maka-come up kayo sa tamang desisyon. Tama. Yun yung problema dyan, yung contentment ko minsan eh. totoo Hindi natin yan. makukuha yan sa mga material na bagay, sa karir. Kaya- Kay Lord lang. Truth! Ayan. Acceptance is key. Be Correct. thankful, be grateful. Tama. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!